sobrang no, na-amaze tayo sa mga testimony ng ating mga kapatiran. Right po ba? Na hindi sila nag-uusap pero yung testimonya nila halos magka pareho. So, ang sabi ko nga sa kanila, ikaw yun ang nakaranas. Ikaw rin lang ang makapatotoo. Kasi hindi lahat nakaranas. So, yun po isang bagay na pinasalamatan natin ng Diyos dahil without experience, walang testimony. Amen po ba? Kaya nga, si Brother Rosbol, ay, may proseso sa ng Diyos inaayos ng Diyos Same with Brother Roger. Sila mga walang trabaho yan. Kumbaga sa pasal-isal-ikon pa sa Ilonggo pa. Di po ba? Kung may magyaya, mayroon. But then, ano pong inaayos sa kanila? Character. Amen po ba? Attitude. Hindi pwede tayong magmalaki. Wala tayo pagmamalaki. Hindi tayo pwedeng sumagot-sagot. Hindi tayo pwedeng, the humility and humbleness, sabi nga, yun po ang tinatapyas ng Diyos sa bawat buhay. So, praise the Lord dahil yung acceptance, mga kapatid, na kahit saan ka patungo, kung nahubog ka na, nagawa ka na, natapyasan ka na, natasahan ka na, wala kang dapat kakatakot dahil ang Diyos na po magpaliwanag sa buhay nyo. Amen? Kaya nga, natutuwa ako sa kanilang testimony na, yun, lalo na kay Lloyd. Dahil sa worship team, na nangunguna din siya dito, exempted siya sa tasa? No. Kasi, nandyan prideful din to Kahit hindi nyo sabihin sa akin, nakikita ko, and every individual, may mga pag-uugaling, alam ko na yan marunong ako niyan. But then, doon ka ng Lord ayusin. Nakuha niyo po? Walang exempted dito. Hanggang dumating ka sa punto na, may magawa ka, maliban ang gawa ng Diyos sa puso't isipan natin. Amen po ba? Then there's a time na lalo ka lalapit sa Diyos. Hindi sa tao. Si Kuya, hindi rin yan exempted sa tasa. Kasi nakatayo sa dito for so many years na rin. Pero akala niya okay na. Pero nandun pa rin pagtatapyas, pag-ayos. At little by little, nandun na po yung nakita niya, si Lord na ito. Nakuha niyo po, hinayaan natin yan. Dahil wala tayong magagawa, maliban ang Diyos ang magpapalago sa bawat isa. Amen. Tama po yung sinasabi niya na kung gaano kayo pinahalagahan sa lugar na ito. Dahil kung makasarili kami, wala na kami ngayon dito. Masarap malamig ngayon sa ibang bansa. Yung sabi ko nga sa inyo, pwede kami lilipad anuman oras dahil ang aming citizenship malaya. Pwede kaming kung saang bansa. But then, hindi pa kayo pinaiwanan ng Diyos Kaya sabihan kami ng mga anak namin, bakit puro ka na lang arenda, paano kami? Sino masusunod? Ang Diyos o ang arenda? O yung mga anak ko? Wala. Dahil leadership po ng Diyos ang ating nais. Kasi anytime in a moment, siya lang makapagbigay buhay, siya lang din makapagbigay lakas, siya lang din po ang makapagbigay ng lubusang kalayaan. Amen po ba? Kaya by the grace of God, yun po yung sinasabi na hindi ka nahihingi sa Diyos Ipagkaloob ng Diyos sa iyo yung pangailangan mo. Tandaan niyo yan mga kapatid. Remember last baptism na yon, kala natin cancel na, daming mga distraction, marami pong mga hindi matutuloy. Pero alam niyo po ba yung panahon na yon, walang-wala. Kasi wala rin, alam ko, wala rin kayo Gusto ko na tabunan na nga lahat. Wala din. But then, naghimala din ng Diyos sa panahon na yon. Kasi sobra-sobra yung pagkain natin. Sobra-sobra ang ating provision and supply. Hindi po nagkulang at higit pa. Sapat na, higit pa. So, praise God. Yun po ang patutuo naman ni Kuya na pagtutuo ka na sa harapan ng Diyos, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kagaya nga pinatuto ko dito yesterday sa aming mga prayer meeting, tuwang-tuwa ako na minsan pa na may pera si Pastora, but then hindi ako na bumibili ng pansarili namin. Kaya nga tulog na, may gumigising pa. Anong kunin nyo ditong coffee table sa bahay? Ayaw na namin. Pero heart ko lang na magkaroon kami, dalawa na lang kami, mag-coffee table kaming dalawa. So instantly mayroon ka agad. Hello? Hindi na kami bumili. Kinuha na lang namin.
Yung in little things, the Lord knows na masaya ka na doon sa ganung bagay. Kinuha namin na hindi na kami bumili. Natutulog kami the other day, may tumawag na naman. Kunin mo na ito, makatulong din sa church niyo ito. Pera na naman. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Although may isang church na humingi ng tulong ngayon sa atin, wala daw silang mic, wala daw silang mga musical instrument, tugunin natin yan. Kasi sabi ko sa Lord, pag may mag-bless sa akin, i-bless ko kayo. Hello? Dumating nga. Natutulog lang si Pastora, ha? Thank you po sa mga taga New Jersey. Brad, thank you so much. Hindi pa naman nakita personal, but then, ang puso niya tumulong dito. Amen po ba? Yun po yung isang bagay na si Lord po nangungusap sa mga tao. Kaya yung pag-share nyo ng yung ating preaching dito, malaking bagay. May nanonood, may nakikinig. So, kaya nabibless po tayo because of the Word of God that encourage them also na mag-bless sa iba. Naintindihan niyo po ba? Yung isi-share nyo lang, ayaw pa eh. Why? Wala. Hindi ko alam kung ayaw nyo o tamad kayo or wala kayong pake. Pero may mga secret disciple na sila po ay na-encourage to bless many lives. Ayun. Sa panahon natin ngayon, may bihira ganyan mga tao. Nakikita kayo dito na habag sila. May mga tao palang nagtitipon, sama-sama sa family. Natutulog ka lang, may under na yung phone mo na kunin nyo muna yung control number. Nakuha nyo po, hindi humihingi si Pastor, never. Ako po, hindi ako nagmi-message, bigyan mo kami, kaawa-awa kami. Wala. The Lord speak to them. Kaya ito naman si Kuya, sabi niya, tungkol sa ibon, alas 3 madaling araw, may maandar na naman kanina yung aking phone. Kasi 6 o'clock pa lang kahapon, napagod ako, tulog ako hanggang alas 10, alas 11. Galing-galing din dito. So kay kung tina-testify ito, sabi ng mga anak ko, Happy Mother's Day, Ma. Yun nga. Natanggap mo na ba yung ibon mo? Huwag niyo ko bigyan ng ibon, ayoko na mag-alaga ng ibon. Alagain naman yan. Yun ang aking intindi. Si Mama nagagalit agad. Hindi ako nagagalit kasi tulog ka 3 a.m. Ayaw mo ng ibon, Ma. Ayaw daw ng ibon eh. Nag-uusap sila lahat. Ayaw daw ng ibon ni Mama. Kaya palang ibon, yung kulay blue, sa 1,000, may ibon pala dyan. Nakuha niyo po? Hello? Ayaw ko ng ibon eh, mag-alaga. Kaya pala yun ang ibig sabihin nila, Mama, ayun na, nakakulong na sa ni Papa. Kunin nyo na lang. Palakpakan natin ng Diyos. Hindi ka humingi, pero lumilipad yung ibon. Sunod-sunod. Humihingi ba ako? Hindi. Dahil alam ko ang Diyos po, nangungusap, nakikipag-usap, dahil alam ng Diyos ang pangailangan ng bawat isa. Kaya tinitestify ko ito sa inyo, yung sabi nga niya na, maging matuwid ka lang. Minsan sabi natin, sana all, ba't kami wala? Ano bang buhay mayroon ka? Sumusunod ka na ba sa kalooban ng Diyos? Tumugon ka na ba sa nais ng Diyos magbago ka? Ano pang ginagawa mo? Ano mga gawa natin sa ating mga buhay? Hindi po natutulog ang Diyos. Kami, wala na kaming hinihingi sa Lord. Sabi ko nga sa inyo, Lord, bless your people, bless your church, give them your healing, completeness. Patuloy mo sila abutin, kahabagan, pagpalain, palakasin, patatagin, dalhin sa tagumpay. Yun lang aming panalangin every day of our lives. Hindi na sa sarili namin. Sa pagod ko kahapon, dahil dumating din yung mag-asawa na, Mama, Mother's Day, halika, labas tayo, punta tayo sa podium. Nakuha niyo po, kain tayo doon. So alam nyo naman dyan kung saan yan. Pero kami po, pagdating na ng alas 5, sabi ko, uwi na kami. Alas 6 pa lang, dito na kami sa Arenda, remember? So yung 3 a.m., gising na si Pastora, nananalangin, naggawa na naman ng breakfast dito. Hello? Nakuha niyo po ba? Para may magpagtipon-tipunan kami, those people, mga intercessor. Maliit lang na bagay, pero masaya. Kasi kasama mo mga kapatiran. So, paglabas namin, pumunta kami doon sa, kung saan may ibon, kunin na lang eh. Di po ba? Salamat po again. Naabutan na naman kami, sumundo na naman kasi pupunta na naman na i-celebrate ng Mother's Day. So, alas 5, hindi ko na kaya, tutumba na talaga ako. Muwi,
Nag-grab na lang, iniwan ko na sila doon sa mall kasi kumakain pa. Hanggang alas 6, tulog na si Pastora ng hapon. Nagising ako alas 11, alas 12, gising. Eh, magtuturo ako ngayon, sabi ko, kapaguran physically. But then, praise be to God. Yun po mga kapatid. Yung tama po yung sinasabi yung pagmamahal sa bawat isa naririto. Wala akong pinipiling tao. Pag mali ka, tama ka, itatama kita. Nakuha mo palakpakan natin ng Diyos. Because ang hangad natin to bring every one of us in the kingdom of God, na hindi masayang ating pagpapagal, pagtipon-titipon, sa mas dekada na eh. Eh, ang nangyayari po parang hanggang ngayon, immaturity is still there. Nandun pa rin yung bata pang isip, bata pang pakiramdam, bata pang kaunawaan. Hanggang kailan ka maging bata sa kaunawaan? You need to grow. Kailangan mag-mature. Kailangan mo marating yung nais ng Diyos na buhay. So yun pong ay ang plano ng Diyos sa inyo pagpalain. Never po ang Diyos na nagplano na hindi ka pagpalain. Ang plano niya every day of our lives to bless each and every one of us here. But the problem is, hindi niyo siya naunawaan na kailangan niyo siya sundin. Kailangan niyo siya lakaran ng kanyang katuruan. Kaya nga sabi dito, ang mga nanay, kasi Mother's Day ngayon, pagbigyan ko kayo. Sabi po dito, ang mga nanay, hindi po, never give up. Nag-give up bang mga nanay? Ha? Never give up. Dapat ang mga nanay lagi na natiling matatag. Hello? Yun po ang sekreto, naging matatag ka sa bawat problema, sitwasyon, sa bawat struggle sa iyong buhay, dapat po ang nanay po hindi napapagod. Tama po ba? Pagod ka na ba, Nay? Mama? Pagod ka na ba, Mami? Yun po isang bagay na kailangan may tapang ka sa pamagitan ng pag-ibig at sakripisyo bawat oras, minuto at panahon habang may buhay ka. Kasi tayo po ay liwanag. Bilang isang nanay, dapat ikaw ay liwanag. Kung kaharap mo, katabi mo nanay nga, sabihan mo sa kanya, dapat ikaw ang liwanag. Mga kapatid, narinig niyo ba? Yung katabi mo, kung nanay yan, sabihin mo, dapat ikaw ang liwanag. Nahiya yung anak niya sabihin sa nanay niya. Sabihin mo yan. To encourage your nanay na naintindihan mong turo dito. Yun po yung dapat, araw-araw, ang nanay po nagbigay ng inspirasyon sa kanyang kapaligiran, sa kanyang mga anak. Inspired ba ikaw sa nanay mo? O ayaw mo sa nanay mo? Hello? Ha? Ang mga nanay hindi po inaayawan. Dapat po mga nanay lagi pagpapala. Bless. Tama po ba? Kaya ang mga nanay, again, never give up. Hanggang may buhay ka, mahalin mo yung mga anak. Kasi sila po, binigay rin ng Diyos para pangalagaan natin. Tama po ba? Some of you here, pero hindi, wala makakatalo sa Hosea 6 yun eh. More than 6 ba, anak nyo? Mayroon po ba more than 6 dito? Sila puro talaga ang cum laude sa dating sa anak. Amen? Si Sister Chichi, hindi, ilan anak mo sis? O siyam, wala. Siya po ang magna summa cum laude. Ha? Siya pa rin nangunguna, siyam pala ang kanyang anak. So, talo ka, brother. Huwag mo na dagdagan, ako na nagsabi. Si Rosmul hindi nakinig baka hindi ka rin makinig. Nakuha niyo po. So, yun po yung isang bagay na yung kaligayahan natin bilang isang ina, kasi total Mother's Day naman, yun ang topic natin ngayon, magbibigay sa atin ng lakas at endless love sa bawat isa. Amen po ba? Kaya saludo ako sa mga nanay na nanatiling matatag at matapang upang harapin ang bawat sitwasyon. Amen po ba? Na kanilang hinaharap sa kanilang mga buhay, sa pamilya nila. Amen? Kaya yun po mga nanay, never give up. Dahil God is with us, God is with you, natutulong sa atin kung tumatawag tayo sa Diyos na ating pinaglingkuran. Amen po ba? Kaya, can we open our Bible? In Lucas chapter 1, yun nga kanina, sino bang importanteng nanay? Nakuha niyo po ba? Luke chapter 1 verse 39-40. Ito po tungkol kay Mary, right? Sino ba sa Mary
sa buhay na naunawaan nyo. Siya po ay nanay ni Jesus. So, basahin natin patungkol kay Maria. Si Maria po ay, kung di nyo alam, she is a woman, and she was a woman of prayer. Siya po yung, sa chapter 1, verse 6, sige, basahin mo natin Lucas 1:39. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea, kung saan nakatira sina Zacarias. Sa verse 40, pagdating niya sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. So, sila po magpinsan, hindi. So, magpinsan po si Maria at saka si Elizabeth with, para knowledgeable kayo na sila po magpinsan, sila din po kamag-anak ni Aaron. Hello? Sa Old Testament. Kaya yung kanilang pamilya na pinanggalingan po ay dugtong-dugtong yan kung paano tayo naging Kristiyano din, paano sila namuno, paano sila naging ina ng mga personalidad sa Old and New Testament. Amen po ba? Kaya mga kapatid, Mary is a woman of prayer. Siya po matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ba natin lampasan si Maria bilang nanay, mga nanay sa lugar na ito? She is a woman of prayer. So, nanay, ang tanong ko sa inyo ngayon, nananalangin ka pa ba? Nananalangin pa ba tayo para sa ikakabuti ng ating mga anak? Ng ating pamilya? Ng ating sambahayan? Kung ikaw po ay may ganong pag-uugali, never give up. Kaya nga sinabi ko, hindi tayo huminto manalangin dahil ang bitiin natin, makita natin ang ating pamilya na sa harapan ng trono ng Diyos. Pero kung ang ating mindset, isipin na lang natin, bahala na sa buhay niya. Buti pa nga yan, wala dito eh. Usually, mga nanay na sumusuko na. Hayaan mo siya dyan, hayaan mo sa iba magpalaki niyan, hayaan mo siya doon mag-asawa na para wala na akong problemahin. Alam ko, pumasok ninyo sa puso at isip nyo. Mga nanay, tama po ba? Hayaan mo na siya para hindi na ako maproblema patungkol sa kanya. To be honest with you, nung si Kuya ay pasaway, hayaan mo na siya. Dumating din yan sa punto sa buhay ko. Dumating din sa puso nga, mabuti na ngayon, nakapag-asawa na. Why? Nag-give up na rin ako kasi ang gusto niya rin masusunod. But praise be to God. Dahil hindi rin ako minto manalangin, even this moment, sa ngayong kapanahunan na ito, every day of our life ni Sir, hindi sila pwedeng hindi i-mention sa aming prayer life, prayer item, every day of our lives. Why? Napaka-importante nila sa aming buhay. Yun po ang ibig sabihin, mga nanay. Huwag yung puro hingi sa Diyos ng pangailangan natin. Nang kawala natin, nang kahirapan natin, nanay, tatay na rito. Ask the Lord to govern your life and your family. Ask the Lord divine intervention kung may problema tayo sa ating pamilya. Dahil the Lord knows what to do sa kaayusan ng bawat pamilya na naririto. Yun nga, subok na po yan. Hindi po natutulog ang Diyos sa isang nanay o sa isang tatay na nananaghoy para sa kanyang mga anak. Hindi na, pabayaan na lang natin sila, hayaan mo na sila. No! We have responsibility. Responsible tayo para sa ating mga anak. Minsan nag-give up tayo eh. Hayaan mo na doon sa kapitbahayan. Hayaan mo na doon sa tito niya, sa tita niya, sa lola niya at sa lolo niya. Hindi pwede. Kaya nga binigay ng Diyos ang mga anak under your care. Tama ba mga nanay? Wala nanay dyan ah. Parang hindi nyo tanggap yung sinasabi ko ah. Hello? Yun po yun ang ibig sabihin. Ang mabuting gawa, hindi magdadala sa atin ng katwiran. Sabi ng Titus 1:5. Yun po isang bagay sometimes. Sabi dito, ano po sabi sa Titus 3:5? Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating, ano sabi? Nababasa niyo po ba inyo dyan? Ako nababasa ko eh, bago to eh. Bagong
malapit lang, baka hindi pa nyo nababasa. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang, narinig nyo po ba? Bakit ka niligtas? Hindi sa mabuting gawa mo, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghuga sa atin at nagbigay ng bagong. Kaya may utang na loob tayo sa Diyos. Because lahat po tayo makasalanan, fall short of the glory of God. Lahat po tayo, hindi natin narating na naluklok yung mga bagay na katuwiran maliban sa habag ng Diyos sa ating mga buhay dahil sa kanyang awa. Kahit ano pang ginawa mo, ang dami ko na nagawa. Naglingkod ako sa church, tumulong ako sa church, nagbigay ako sa church. Hindi yun ang mabuting gawa ang nagligtas sa atin. Ang sabi diyan, iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu, naghugas sa atin na nagbigay bagong buhay. The importance of the Holy Spirit in the life of every person na nagpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung mga kapatid. Kaya lang, ang banal na Espiritu Santo, hindi makagalaw kung wala tayong allow na hindi natin siya na-allow maghari sa ating mga buhay. Through the righteousness of God. Hindi sa ating katuwiran. Through the righteousness of God. Amen po ba mga kapatid? Ang pananampalataya, ng isang mananampalataya, alam niyo po ba mga kapatid, the faith that we have right now, can we open in sa Romans chapter 4? Dahil napakahalaga po ang panampalataya. Romans chapter 4, verse 1 to 5. Bilang halimbawa, kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao, listen very carefully o basahin natin ha. Isipin niyo si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman. Verse 2. Tuloy po Kuya Luis. Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid, dahil sa mga nagawa niya, sana'y may pagmalaki siya. Pero, wala siyang may pagmalaki sa Diyos. Sino ito? Ha? Si Abraham, the father of faith. Tama po ba? Verse 3. Dahil sinabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos, at dahil dito ay tinuring siyang matuwid ng, tinuring siya matuwid dahil sa kanyang faith. Tama po ba? Binabasa natin ito mga kapatid. Verse 4, ang ibinigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob kundi bayad. Tama po ba? No work, no pay. Sa mga nagtatrabaho dyan nating mga kapatid. Pag wala kang work today, may bayad, wala. Kaya nga, ang ibinigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob kundi bayad. In verse 5, pero tinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Hindi ba kayo nagagalak? Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo nag-isip? Pero tinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa panampalataya natin sa Kanya. So napakalaga ng faith. Panampalataya ng isang mananampalataya. Doon tayo naliligtas. Because we have that faith na kailangan mag-grow pa more. Lumago ka pa sa panampalataya na walang imposible at walang mahirap sa Diyos. Kung gusto ka niya pagpalain, kung gusto ka niya samahan, kung gusto ka niya pagalingin, siya lang makagawa sa buhay mo. Kaya yung faith na yan, ingatan natin. Kaya nga yung faith na walang action, yun po yun. Naintindihan mo pala, lakaran mo yan. So, kailangan gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng tama upang ikaw po ay makita ng Diyos. Amen? Sige po, tuloy natin. Romans chapter 10, verse 1. Sa 10 po, nalipat. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Ito po sa Roma, sa panahon nila. So, verse 2, ako na rin na makapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. At nangyayari dito sa church na yan, yung mga
For example, ang ating worship team, ginagawa din nilang tungkulin. Pero dapat talaga yan, makikitaan sila ng liwanag. Hindi lamang yung magagaling, marurunong, may mga hirit, may birit. Natindihan niyo po ba? Pero ako na rin nagpapatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. It means, ang katuwiran ng Diyos nakikita sa kanilang mga buhay. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito pong sabi sa Roma. Verse 3, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang isang tao. Kaya intindihin natin yung ating binabasa at napapakinggan. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. Kung balik natin Roma chapter 1, may sinasabi doon na kaya hinayaan na lang sila ng Diyos gumawa ng kanilang mga gawa kasi hindi sila nagbigay parangal sa Diyos sa kanilang mga gawa, mas binigyan pa nila pahalagahan ang ginawa ng Diyos sa Diyos. Kaya nangyari yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Sa Roma chapter 1 yung mabasa hanggang pababa yun. So, balik tayo sa 4. Roma 10:4. Sige po. Dalasuman. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat na sumasampalataya sa kanya ay tinuring ng Diyos na matuwid. So, ang tanong ko mga kapatid, do you believe in God? May faith ka na sa Diyos? So, nakita na ba sa inyo ang katuruan ng Diyos? Nakita na ba sa buhay natin? Mayroon ka na ba katuruan mula sa Diyos? The attitude, the character itself. It means you believe in God. It means you have faith in God. Because you obey what's the instruction of the Word. Pag yan nakita sa ating buhay, pwede ka na matawag the Living Bible. Hello? Hindi na mahirap na magpatotoo na ikaw ay pinahanahanan ng kapangyarihan ng Diyos through His Word. Of course, during the time ng baptism, yung heart nyo, ni-desire nyo sa Lord eh. Si Lord nakakita anong heart mo, anong desire mo. Kaya pinarana sa inyo yung bagay na hindi nyo naranasan because you desire. Kaya nga, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Biro mo, sabi kanina ng kapatid natin na Lloyd, kumuha pa sa ng flashlight. Nakakatuwa, di po ba? Kasi siya mismo, wala siyang believe sa sarili niya na siya po ay anak na ng Diyos. Na ang kanya naranasan, ang kapangyarihan na ng Diyos. Kukuha ka pa ng flashlight, parang, totoo ba to? Ibig sabihin ng faith niya, hindi pa rin talaga sulit. May doubts at distrust. Anong kalayuan natin doon? Sino ba yung sa Bible na gusto niya yung ipasok pa sa tagliran ng Panginoon yung sa sugat ng Diyos ang kanyang mga kamay? Ha? Oh, ngayon, hindi ka na naiiba. Tagal mo na nag-worship sa Lord, nag-lead as a lead man, pero hindi mo pa alam, si Lord ba yun talaga? Wow! Yun po yung pinapaabot ko sa inyo. Dahil marami na tayong karanasan sa Diyos, marami na tayong nakita ang kanyang mga kamay, nakita ang kanyang kabutihan, ang kagandahan ng Diyos sa ating mga buhay. Mayroon pa rin tayong doubt sa ating mga sarili. Kaya yun po mga kapatid. Sometimes, yung doubts at distrust, disbelief, nakahadlang ng pagpapala, nariyan na nakabitin na, laglag na lang, hindi natin na natanggap dahil mayroon po tayong question mark pa rin. Doubts and distrust. Kaya nga sabi ng Bible, pag humingi ka, tiwala ka na may matatanggap ka. Dahil yun po ang nais din ng Diyos, pananampalataya. Amen po ba? Humingi ka nga, bala siya kung bigyan niya ko, hindi, di wag. Ganun pa tayo, nagmalaki pa. Pag ako nagdeklara, Lord, alam ko, hindi mo ako bibiguin, darating ang mga araw, oras, panahon, may huhulog na biyay dahil alam mo ang needs ng pangailangan para sa lahat. Kaagad yan. Hindi na ako nagdududa. Ilang araw ko na dideklara, sabi ko, hindi ka makatulog pag hindi ka kalabitin ka ng Lord. Even my children. Siguro, sabi niya na naginip ako, si mama iyak ng iyak, siguro kailangan pera. Pero naginip pala sila. Ako, sa Lord ako lang umaawit. So, understandable na yun na
may pangailangan. Si Lord na po nagre-remind sa kanila. Hindi pang sarili namin ni Sir. May ministeryo po ang Diyos through our life. Naintindihan niyo po ba? Kaya yung mga galaw natin, ganap natin, for to God be the glory. Hindi tayo dito nagtitipon na ang papuntahan natin ay wala. Nagtitipon tayo dito for God's glory alone. Amen? Kaya kahit 10, 50, gugunawin mo na ba, Panginoon? Kahit isa na lang yan, mayroon pang matuwid. Nakita niyo sa Bible, si Lord mismo. Habang mayroong pananambana, may nagtitiwala, may pananampalataya, may nananalig sa Diyos, ang Diyos po ay gagawa. Amen po ba? Ba't ka nawawala ng faith? Naku, bayaran na naman. May nababasa ako ngayon eh. Bayaran na naman. Paano yun? Ano ibabayad ko? Wala akong kita. Yun, doon masukat na yung pananampalataya sa Diyos. Huwag kang mag-rely sa tao. Huwag ka humingi sa tao. Humingi ka sa Diyos. Higit pa, sobra pa sa inaasahan. Naintindihan ba natin mga kapatid sa lugar na ito? Kaya nga, lahat po tayo dito subject sa proseso ng Diyos. Hindi tayo exempted na bahala na si Lord, bahala na si Lord. Bahala talaga si Lord kung nakikita niya na may pagsuway ka pa. Amen? Kaya nga si Maria, tinawag a woman of faith, dahil ikaw ba naman, nabuntis ka na wala naman gumalaw sa iyo? Hello? Paano si Maria nag-conceive kay Jesus Christ? Paano siya nabuntis na siya po ay Virgin Mary? Nakita niyo po, kaya nga tinawag siya woman of faith bilang nanay, dahil nang lumabas ng anghel, ipaabot sa kanya na ikaw ay magdalang tao, dala-dala mo na ang isang anak ng Diyos. So, hindi siya pa makapaniwala. Remember, Mary conceived Jesus through the Holy Spirit. Kaya nangyari, na tinatawag siya woman of faith. Hindi pwede na nampalataya ka na wala kang prayer. Nanay, mga nanay, tatay, hindi pwede naniwala ka pero hindi ka nakipag-ugnayan, nakipag-usap sa Diyos. Talk to God. Talk to God is prayer. Amen po ba? Lalo na mga pintor dito, may mga pintor tayong mga kapatid. Habang nag-aano ka ng wall o dingding, Panginoon, salamat sa lakas, sa sigla. Alam ko, hindi mo kami pabayaan na iwanan. Bigyan mo kami, Lord, ng katatagan. Matagumpayan na namin ito maghapon. Naku, naintindihan niyo po? Lord, give me more strength. Huwag tayo magdeklara, patay na ako, pagod na ako. Mapagod ka talaga, deklarasyon mo yan. Naintindihan po natin? Lord, alam ko ang lakas ko mula sa iyo. Ang sigla ko mula sa iyo. Ang biyaya ko mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Tanggapin ko ito mula sa iyo. Pero kung reklamo ka, wala naman pasahero. Kung ano-ano ng negatibo lumalabas sa ating bibig. Walang pagpapala dyan. But we give honor and glory to God. Hindi ka i-empty ng Diyos. Dahil ang Diyos po, ang Diyos ay Diyos ng kapunuan. Amen po ba, church? Yun pong kulang sa atin yung faith. Kailangan ma-develop yan ng lubos sa ating mga buhay. Mga tatay, mga gumagawa, ano man ang trabaho nyo, to God be the glory always. Kaya nga, pinapaalalanan tayo ng Diyos. For example, si Elizabeth and Zacarias. Verse 13 ng Luke chapter 1, verse 13. Sige, balik tayo doon, Luis. Kaya nga mapanalingin ni nanay, ito lamang po nakakaranas ng mga bagay na dakila dahil sila po mananalanginin. Sabi po dito, pero sinabi sa kanya ng anghel, kanino? Huwag kang matakot, sabi dito sa Zacarias. Bininig ng Diyos ang panalangin mo. Sino ang sabi nito kay Zacarias? Bakit? Si Zacarias at Elizabeth matatanda na hindi pa rin magka-anak. Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo, magkaanak ng isang lalaki ang asawa mo si Elizabeth. At Juan ang ipangalan mo sa kanya. So nakita niyo po, hindi pa nagawa, hindi pa nabuntis, pero may pangalan na. Nakuha niyo po? Nababasa ba natin? Kasi hindi na sila makaanak. Sa kanilang mga edad,
Doon po nakikita yung faith na dapat, pag sinabi mo sa Diyos at may nagsabi sa iyo, magkaroon ka pa ng isang sanggol. Believe God's promises will come to pass into your life. Yun po mga kapatid. Kaya binabasa natin ito, pananampalataya sa Matthew chapter 15. Sige po. Mga example nito ng mga nanay na mapanalanginin. Matthew 15, 21 to 28. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. Sige po, tuloy. May isang Kananeya na nanirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ito prayer ng isang nanay. Ang anak kong babae ay sinasaliban at lubhang pinahirapan ng masamang espiritu. Sino po ito? Isang nanay na lumapit sa Diyos. Sige po, tuloy natin. 23. Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, paalisin niyo na po ang babaeng iyan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. So, nakita nila yung distraction sa babae na humingi ng tulong. Amen, mga alagad po yan, ha? Sila na mismo nag-ata sa paalisin niyo. Pero sabi ng 24 po, sige. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. In verse 25, pero lumapit pa ang babae kay Jesus. Yung faith niya, nakita niyo po, yung agresibo siya, hindi siya nawala ng pag-asa. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya. Nakita niyo po, the prayer of anyone na lumalapit ka sa Diyos na totoo ka. Gawin mo na lahat para alam mo na ang Diyos lamang makagawa sa iyo. Sabi, pero lumapit pang babae kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. At sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Ganun na po ba tayo sa harapan ng Diyos? Yung masigasig ka, kahit sinabi ng iba, huwag ka na lumapit dyan. Wala ka mano, pero hindi ka niniwala because yung faith mo, oo nga. Pero kung nagpatuloy ka, Lord, I believe na tutugunin mo ako, natutulungan mo ako, napagalingin mo ako, nailigtas mo ako, napagpalain mo ako, then the Lord can do something great into your life. Kasi yung heart natin, yun ang tinitingnan ng Diyos. Nakita po ba natin mga kapatid? In 26, sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. 27. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon, pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. Nakita mo pagsagot ng babae, may yung kanyang pananampalataya. Ito pong nakikita ng Diyos. Your faith, your belief, na ikaw po ay masigasig, na hindi huminto hanggang hindi ka tugunin. So, verse 28, tingnan natin. At sinabi sa kanya ni Jesus, ayun, napakalaki ng pananampalataya mo. Nakita niyo po? Diniscourage na siya. Pero, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo, mangyayari ayon sa hiniling mo. At nang sandaling yun, ay gumaling ang anak ng. So nakita yung lahat na, parang wag na, hindi na. Pero hindi siya huminto. Yung a prayer of a mother for her child. Ganon na pa tayo sa lugar na to? O madali tayong, ayoko na, ma-discourage, ayoko na, hihinto. Hindi pwede. Hanggang patuloy ka tumatawag na niwala na ang Diyos tutugon ang Diyos sa buhay mo. Lalo ng mga nanay na matagal ka nang lumuluha para sa iyong mga anak. Nakita niyo po, ang babae, masigasig, kinulakulit niya ang Panginoon, pinapaalis na nga siya ng mga alagad, pero hindi siya huminto hanggang hindi niya nakuha yung tugon ng Diyos. May mensahe ito mga kapatid, because some of us here, isang lapit lang sa Diyos, hindi na pagbigyan, di wag. Oh, wow, di wag ka talaga. Duwag. Naintindihan niyo po ba? Hanggang mayroon tayong hininga, hindi tayo hihinto tumawag sa Diyos. Hanggang mayroon tayong lakas, mayroon tayong buhay, hindi tayo hihinto magpasalamat sa Diyos.
That is the peace of God na binigay na sa atin, ang kapayapaan. Yesterday, nandun kami sa podium, siyempre, mga tao doon makita mo iba-ibang buhay, iba-ibang aura, iba-ibang anong itsura nila, ano pong galaw nila. Habang ako nakatingin isa-isa, sabi ko, may Panginoon ba ang mga tao dito? May Diyos pa ang mga tao dito? Nakikita ko yung mga nana may bit-bit na bouquet, may roses, magagarang mga bulaklak. Kasi pastora, walang bulaklak. Wala ba? Nakuha niyo po? Bawat nanay doon nakaupo, kasamang mga anak, mga mayayamanin. May mga bag, may mga anong, siguro regalo ng mga anak. Kain sila sa isang lamesa. Flowers nandoon. Sabi ko, Lord, hoping and praying na sila nakakilala din sa inyo. Because all those things that they have, temporal things. Palamuti. Kasi nga naranasan ko rin ang sagana, naranasan ko ang yaman, naranasan ko rin yung mga biyaya. Halimbawa, may 20 bag dyan lang, isa lang naman ang ginagamit ko. Naiintindihan niyo po? Wala rin lahat. Alahas, nandiyon lang lahat. Hindi rin mahalaga, isa lang din ginagamit. Naiintindihan niyo po? Hindi na po mahalaga yan sa kapanahonan ito. Mahalaga yung ugnayan mo sa Diyos. Damit, sapatos, bags. Kaya nakita ko yan doon kahapon. May ganun ang mata, may malaking mata, iba-iba. Hey, Mami, hello, Daddy. Sabi ko, sila ba nakakilala sa Panginoon? Iba-ibang uri ng tao, iba-ibang klase ng tao. Pero yun, hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga po, ang ugnayan ng isang pamilya na may pagkakaisa patungkol sa Diyos. Amen po ba, church? Kaya don't stop praying for your family, for your own Jerusalem, na sila din po patuloy. Sila din po patuloy na makapaglingkod sa Diyos na malayang-malaya. Amen po ba? Parang kanina pa kayo hukay ng hukay dyan. Ano ba yung hukay nyo dyan? Ha? Pag yan nalamog, lagot kay pastora. Amen. Naintindihan ba natin mga kapatid? 2 Timothy chapter 1, verse 5. Mother's Day po daw kaya marami tayong pagkain ngayon. Hallelujah. Sabi po dito, sabi sa 2 Timothy, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Sabi dito kay tulad na nasa iyong lola Loisa, at iyong inang si Eunice, at natitiyak ko na nasa iyo rin ngayon. So nakikita mo, the faith of a woman, the faith of a person is very important to every individual na nakakilala na sa Diyos. Naintindihan po natin mga kapatid. Ang si Maria po ang kanyang pag-ugali na masobra siyang mapasensyoso. Patience. Pero marami dito sa atin walang pasensya. Tama po ba? Bakit wala kang pasensya? Tanong mo mga katabi mo, bakit wala kang pasensya? Ha? Ha? Bakit? Hello? Yun po ang patience is very important. In Luke chapter 1, verse 24-25, hindi nagbuntis si Elizabeth, balik tayo kay Elizabeth, at sa loob ng 5 buwan ay hindi siya umalis ng bahay. Okay, verse 25. Sinabi niya, napakabuti ng Panginoon. Sino ito nagsabi? Inalis niya ang kahiyan ko sa mga tao bilang isang baog. So it means Elizabeth pala ay, baog. Pero walang imposible sa Diyos. Hindi na makapag-anak. May edad na sila ni Zacarias. Pero nagkaroon sila na anak ng pangalan ay Juan. Si John. Hello? So walang imposible sa Diyos. Elizabeth went into hiding for 5 months dahil po alam niya na wala po siya pagmamalaki dahil hindi siya makapag-anak. So ano ang ginawa ni Elizabeth na nalaman siya yung nabuntis?
Siya po ay nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Yun po mga kapatid. Nag-antay siya ng tugon ng Diyos sa perfect time ng Panginoon at nangyari pong himala sa kanyang buhay. Pero hindi siya huminto dahil siya po daladala ng ang sanggol sa antabay niya. Nag-antay siya ng matagal pero nanatili sa kanya ang unawa at pasensya. Ganon na po ba tayo, mga kapatid? Gusto mo mangyari na sa iyong mga anak, yung gusto mo lang. Pero nais din ng Diyos, sumunod ka muna sa Kanya para lahat ng kailangan mo maibigay din ng Diyos. Pero nawalan ka ng pasensya eh. Wala, hindi ka nakapanatili. Mabilis ka nagalit, nainis, tumalikod, huminto sa pagsunod. So nangyari, hindi mo nakamtan ang pangako ng Diyos. Yun po nangyayari sa atin sa church na ito. Maraming beses na. Sometimes you ask the Lord, Lord, bakit naman nagsisimba naman ako? Ba't nangyari pa ito? Amen po ba? Bakit ganun nangyari, Lord? Lingkod mo naman ako. Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit pa ganito? Kaya hindi na ako magsimba, Lord. Tinakot mo pa si Lord. Hindi, huwag ka magsimba mo. Bahala ka na sa buhay mo. Tama po ba? Dahil ang Lord mapasensyoso yun sa atin. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw sa bawat isa. Tayo lang po yung mabilis nagbago ng puso at kaisipan. Kaya mga kapatid, ang mga ugali ni Maria and Elizabeth, sila po yung ginamit ng Diyos para magdala ng kaligtasan sa buong mundo through their life. Sila kasi nag-conceive, sila po nanganak sa mga men and women na patuloy ngayon sa Panginoon. So, and verse 41:79 ng Lucas, 1:41-79, Lucas 1:41, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth. So ito po ang ating binabasa ngayon patungkol sa mga nanay. Paano rin sila nagbata? Paano sila nagmithi na magkaroon ng anak? Kaya nga baog siya pero nagkaroon ng anak. Why? Yung faith niya nagkaroon ng buhay. Hello? In verse 42, amen? Sige, tuloy lang, Luis. At malakas niyang sinabi, higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae, at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. So, 43, sige, tuloy lang. Basahin natin muna. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. So, ina-acknowledge ni Elizabeth, si Maria, na nanay ng Diyos. Nang marinig ko ang pagbati mo sa akin, gumalaw ng malakas sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Ito silang mga nanay po ito. Paano sila nagpagpala ng Diyos? Paano nakagalaw ang Diyos sa buhay nila? Paano sila nabigyan ng tugon ng Diyos? So that is our example. That is our instruction to the Lord na never give up praying. Kasi kung basahin natin hanggang po, sige, tuloy 45. Mabilis lang. Mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. So, ibig sabihin, mayroon siyang paniniwala na mangyari ang mga bagay na gusto ng Panginoon. Dahil matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. 46, sige. At sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon. She is a prayerful woman na bagamat nanay siya ng Diyos, pero hindi siya huminto manalangin. So, 47. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Even she is a mother, pero hindi siya huminto, manalangin, at naniwala, at nagre-rejoice siya dahil alam niya ang kanyang anak ay tagapagligtas. Are you there, church? So yun po ang buhay dapat natin lahat. Natin lahat, hindi isa lang, dalawa lang, o siya lang. All of us here, naturuan na, napalalahanan na, nakukorek na, nare-rebuke na. All you need to do is to obey and follow every instruction of the word para maranasan yung pangako ng Diyos. Tama po ba? Kaya yun po ating binabasa patungkol sa mga nanay. Dahil ngayon, Mother's Day, ang mga nanay po napakahalaga sa harapan ng Diyos. Dahil sila po ang susi upang magbukas ng kalangitan through their life, surrendering life to God. Amen. So yun po. Yun po mga kapatid. Sige tuloy. Kunti pa. Basahin lang natin.
Sapagkat inalala niya ako sa kanyang abang lingkod, mula ngayon turing na akong mapalad ng lahat ng henerasyon. Yun, 49. Dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos, banal siya. Pinatutunayan lang ito ni Maria, kinaawaan niya ang mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. 51. Pinakita niyang dakilan niyang mga gawa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, itinaboy niyang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Ayun, yung prideful ka, ano gagawin sa'yo? Itinaboy niya ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. So wala na dapat tayong karakter na ganyan. Nasabihin mo, marunong ako, magaling ako. Because the Lord our God will humble the proud and exalt the humble. Sige, 52. Bilis lang. Ibinagsak niya ang mga makapangyarang hari mula sa kanilang mga trono at tinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Ito pinapakita na lang natin sa Lucas, sa Book of Luke, ang karakter ng isang manampalataya para mapamarisan natin ang katuruan. Tama po ba? 53. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom. Ngunit pinalis niya na walang dalang mayayaman. Wow! Bakit? Bakit kaya? Bakit kaya mga mayayaman pinalis niya na walang dala ang mayayaman? Nakaka-relate ako yan. Maraming mayayaman, kulang. Hello? Wala. Wala pa rin narabot, narating. Dahil masyadong mataas. 54. Tinulungan niya ang Israel sa kanyang lingkod sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang pinangako sa ating maninuno kay Abraham at sa kanyang lahi na akawaan niya sila magpakailanman. So there is a promise sa mga faithful. Dahil si Abraham, kung tinatawag siya father of faith, at nagkaroon tayo ng panampalataya sa Diyos, hindi pwedeng hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos. Kaya kung tuloy-tuloy pa tayo magbasa, tayo po'y napagpala dahil ito ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya nga, si Elizabeth at si Maria, sila po ang ehemplo na nagpupuri ng pasalamat sa Diyos dahil po sila po ang mga nanay na puno ng pasensya hanggang nangyari mga bagay na pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mary and Elizabeth, praise God for praying patiently. As we say, praise God for mother who gave other their teaching. Kaya nga sila ehemplo. So may ehemplo sa Biblia, ang mga nanay na ito na pamarisan dapat nating mga mananampalataya. Patiently waiting for the response coming from God. Amin po ba, church? So kung marami pa tayong babasahin, mataas po ang nais ng Diyos na pananampalataya dapat mangyari sa ating mga buhay. May pananampalataya na po ba tayo na gagawin ng Diyos ang pangako sa ating mga buhay, church? Mayroon po ba? Wala. Gaano ba kalaki ang iyong faith? Hindi yung paha? Ha? Yung pananampalataya natin na ang Diyos makagawa sa buhay mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kapaligiran mo. Dapat umasa tayo na mataas na the greatness na ang Lord po ay buhay. Ang kanyang binigay sa iyo, buhay din na tagumpay ang pagkaloob sa iyo. Amin po ba? Mothers, are you there? Do you love your children? Huwag natin sila sukuan. Huwag natin sila hintuan. Huwag natin sila pabayaan at iwanan. Lagi natin sila itaas sa Diyos. Amen. Yun po ang papel natin. Naintindihan ba natin, church? Bakit ka sumusuko? Ha? Bakit ka sumusuko? Ayaw mo na. Kawawa ka na. No. If you have God as the Lord divine intervention, na anumang gusto mangyari sa iyong mga anak, mangyari dahil nagtiwala ka sa Diyos para sa kanila. Amen?